Okay, welcome po muli sa ating munting YouTube channel at muli ko kayong binabati ng isang Happy New Year. Sana ang taong 2025 ay maging happy at maging pagpapala sa bawat isa atin. Ayan, at bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Rag Ferns. Okay, sabi ni Rag Ferns ay sa 1911 na baril na okay lang ba ang dry fire? Okay, so yung striker ginawa natin ng video. So ngayon ay sa mga 1911 naman o yung mga dehammer, dahil wala akong 1911 dito, yung mga may hammer. Okay, at may video na tayo nito noon, matagal na. Pero dadagdagan ko yung paliwanag ko para hindi naman sabihin ninyo paulit-ulit. Okay, so ayan. At bago natin yung sagutin, ay gusto ko lang munang magpasalamat sa lahat dahil tayo ay malapit na maging 39,000. Ang tingin ko kanina ay 38,900 plus na. 912 yata. Okay, so yan, malaki ang pasasalamat ko sa inyo dahil sa pag-share ninyo ng mga videos natin ay marami pa nakakaalam. At yan naman talagang aking passion sa buhay. Yung makaalam, maging aware ang mga Pilipino at matuto rin ng mga basic na paggagawa ng baril sapagkat wala nang nagtuturo sa Pilipinas. At sa YouTube, wala rin akong nakikitang sumasagot sa inyong mga katanungan. Kaya yung mga tanong ninyo ang aking ginagawang content. Okay, so sa inyo na rin ang gagaling aking mga content at salamat sa mga ganda ninyong tanong at sa mga ganda ninyong comment. Ayan, at ang ating pong YouTube channel ay pang charity. Kaya po ako gumawa ng YouTube channel kasi po ako ay nagpapaaral ng mga bata na anak ng single parent. Ngayon, nagdagdag na ako, ginawa ko na silang 6 at meron tayong ang 6 na estudyante na mga anak ng single parent. Na yung kinikita ng ating YouTube ay tinutulong ko sa kanila. Wala po akong kinukuha dyan. At konti pa ang kinikita ng ating YouTube channel, 5,000 isang buwan. Pero ang allowance na isang bata, 1,000 isang buwan, so 6,000 isang linggo ang bumababa sa ating bulsa. Wala namang problema yan. Dahil maganda naman ang kita ko dito sa ating kumpanya sa Mayadin Shooting Range. So mga bago pa sa ating YouTube channel, ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Ayan, at wag ninyo ako hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng inyong mga baril. Okay, at pasasalamatan ko lamang yung mga sponsor natin na nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan, GCash number natin nasa likuran ko. Dahil malaking tulong na rin at pandagdag do sa mga mga pinapag-aral, mga beneficiary natin. Okay, shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Ilulailio, kay Junard Diaz, at meron kayong magpakilala, tawagin na lamang natin sa pangalang Mr. Adrian. Ayan, at sana marami pang may mabuting puso na tumulong sa ating mga beneficiary para dumami pa yung ating mga bata, para makatanggap ako ng mga rekomendado ninyong mga bata na pwede nating matulungan sa pag-aaral. Sa ngayon, hindi pa tayo, kulang pa yung ating budget. Okay, at pag dumami pa at lumaki yung ating YouTube channel, sigurado madadagdagan pa yan. Okay, sana ay marami pa ang tumulong. At pasasalamatan ko na rin si Jesus Borromeo, yung nagpalipad o nagpakulay doon sa ating video. Okay, at ano pa ba? Yan, sasagutin na natin yung katanungan na masama ba sa anong tanong niya?
sa mga 1911 ay mga dehammer. Sa 1911 na baril, okay lang ba ang dry fire? Okay. So sasagutin natin 'yan. Nung una kong ginawa yung video na pagda-dry fire, may mga baser ako doon na sinasabi nila kumbaga naka-design daw naman talaga yung baril sa ganon. So, wala daw sa manual yung tinuturo ko. Kumbaga, yun daw talagang trabaho nun eh. Kaya daw ginawa yung baril na yun, kaya daw dinesign na ganon ay para doon. Para, ibig sabihin pan-dry fire. Okay. Naglalagay ka ng dummy bullet. Okay, nakakatulong yung sa firing pin. Okay, nakakatulong sa firing pin. Pero meron pang ibang mga parts na aapektuhan. Okay, pagpalagay na natin na ang lahat kasi ng parts ay may lifetime. Parang piyesa ng eroplano. Ang eroplano, ang gulong niyan may bilang. Kung ilang beses na nakalanding yan, sira man o hindi, papalitan na yan. Lahat ng mga parts ng eroplano may lifetime. Kahit tayo'y tao, may lifetime din tayo, hindi tayo pang forever. Wala nga daw pang forever. So, halimbawa ng isang pyesa ay ang lifetime niya ay 10,000. Okay. Nag-dry fire ka ngayon ng 5,000. 5,000 pumapalo yung hammer mo. So, ilan na lang natirang sa pagpapalo? Di nabawasan na ng kalahati. Okay. Isa pang example. Ang mga pyesa ay nasisira yan. Natural nasisira yan pag ginagamit. Ang pagda-dry fire ay walang pinagkaiba sa pumuputok dahil kung ano yung palo ng hammer sa dry fire, ganon din ang palo sa live fire. Kasi hindi naman ako control yun eh. So anong mangyayari ngayon sa hammer mo? Sasagutin ko na naman kayo ng may experience. Ito, anong tingin niyo dito? Nabasag. Meron pa ako doon naputol. Nabasag. Ayan o. Hindi yan nabasag sa 10 gamit, sa 10 dry fire lang o 10 palo lang. Siyempre, may lifetime yan. Sa kababasag niya, magkakamero ng lamat-lamat yan. Ngayon, bakit mo ubusin ang buhay ng iyong parts o ng iyong baril sa ganung pamamaraan? Ay may iwasan mo naman. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-dry fire. Huwag kayong mag-dry fire. Meron pamamaraan dyan, akong tinuro, na paano ninyo maiwasan yung mga ganito. Ang isa pa, yung tinatamaan yan, ay parang kaya nga, ba't anong Tagalog sa hammer? Martilyo, di ba? Martilyo yan, yan yung martilyo ng baril eh. Kaya nga tinawag na hammer yan eh, pumapalo yan eh. So, paano mo maiwasan yung mga ganitong sira? Okay. Isang pamamaraan pag kayo magdadry fire. Tissue. Ito isa, tissue. Bilutin ninyo. Tinuro ko na ito noon. Tinuro ko na ito. Okay. Ilagay ninyo dito sa tinatamaan ng Ayan o. Yan. Saka kayo ngayon mag-dry fire. Tingnan muna natin kung may bala. Okay, walang bala. Check muna. Okay. Saka ngayon kayo mag-dry fire. O kita ninyo, suwabing-suwabe. Dry fire kayo. Kahit pa sumakit na yung kamay ninyo ng kada dry fire. Hindi man bakal ang tinatamaan eh. Iba yung bakal sa bakal ang tinatamaan. Isa pang magandang ilagay dito, yung filter ng sigarilyo. Ilagay ninyo dyan. Napakaganda. So,
paano makakaapekto yan? Hindi yan makakaapekto. Kahit pa yan ay kahit pa yan ay maghapon kayo magda-diaper. At kahit pa yan ay walang dami bulit, hindi yan dahil ang ano niyan, ang pairing pin niyan hindi tinatamaan. Hindi yan kasi nga meron siyang shock absorber. Shock absorber yan. Okay. So, hindi man tumatama yan. Ano pa ang pwede ninyong ilagay diyan? Ito, O-ring. Kumuha kayo ng isang maliit na O-ring. Dahil yan ay may butas eh. Ito O-ring yan O-ring. Ilagay din ninyo diyan doon sa dali. Ilagay ninyo doon sa may tapat ng pairing pin. Ayan Kita ninyo yung O-ring. Yun. Nasa gitna yung pairing pin ng O-ring. Ay di guma yun. Hindi man naabutin ng hindi naman mahulog yan. Ito ang pinakamaganda, O-ring. Rubber. Ilalagay lang ninyo nasa gitna yung pairing pin ng O-ring. Nasa gitna ng O-ring yung pairing pin. So, rubber. So, hindi man yan masisira. So, yun ang aking mga tip. Para kayo para yung baril ninyo, maingatan ninyo. Wala namang problema. Kung ayaw naman ninyo sundin yung ginagawa ko, at kayo ay may sariling alam mo, anong nawala sa akin? Walang mawawala sa akin. Pero baka may mawala sa inyo. Yung mga buzzer dyan. Na alam ko may alam din yung buzzer na yun. Shooter din yun. Pero hindi ako nakikipagmagalingan. Na sabihin kong tama yung akin. Kung hindi tama kung sa tingin ninyo hindi tama yung akin, di wag ninyo sundin. Hindi ko naman baril yan. Basta ito ang ginagawa ko. Dahil ako'y magagawa ng baril. Ang dami sa aking nasisira na ganyan, dumarating na ganyan, kaya alam ko. May mga prueba naman ako. Ganyan. Paano masisira yan kung yung nga, halimbawa bago ito masira palagay na natin na 500,000 nakakapapalo na ganun bago magka-diferensya yan. Ginamit na ninyo yung 200,000 nakada-dry fire di may 300,000 na lang kayong para iputok, para gamitin yan. Baka mas marami pa yun, sa totoo lang, mas marami pa ang dry fire kaysa sa live fire. Inuubos ninyo yung buhay sa pagda-dry fire. Hindi masama mag-dry fire, pero ingatan ninyo yung gamit ninyo. Ganun lang yun. So, sana may natutunan kayo. Nasa sa inyo yan kung tatanggapin ninyo. Kasi may buzzer ako dyan nun magagaling, mga shooter. Pero hindi ko pinasin dahil experience nila yun Baka may mga pambili sila ng pisa. Okay, so ito lang ang masasabi ko sa inyo na ingatan natin ang ating mga gamit. Wag natin na abusuhin. Kung may magagawa tayong paraan para mapagaan ang isang trabaho o paraan ng pag-iingat, i-share din ninyo kung meron pa kayong nalalaman. At para naman, ako naman ay tumatanggap at kung hindi rin, kung sabihin niyo na, hindi na kailangan yung mga ganyan-ganyang nilalagay pa ng mga, pa yan, hindi totoo yan. Wala namang problema yun sa akin. Kung maniwala kayo, hindi, okay lang yun. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Tinatanong ninyo, sumasagot, nagpapayo, nasa sa inyo na yan. At wala akong pinatatamaan o na ako'y naggagaling-galingan lang. Ako lang ay experience. Sana sinasabi ko lagi, by experience. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana matuto tayong mag-ingat sa ating mga gamit. At baka pagdating ng kailangan natin yan, ay saka pa yan magloko. Yun ang sa akin. So, God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video.